Hindi nito sinasagot ang tawag niya, kaya hayon, napilitan siyang sumugod sa Dell Corporation. Nasermonan siya kagabi ng kanyang ina. Sinugod pa man din siya sa kanyang kondo matapos tawagan ukol sa sinabi ni Yana. Importante ang kailangan ko, Hayana. Sabi nito pagkarating sa visitor's lounge. Sandali lang, sir. Thanks. Hindi niya magawang maupo sa sofa. Bumalik ang receptionist. Sir, sorry pero hindi kayo mahaharap ni Ma'am Yana. Kasalukuyan sila nagbe-meeting. Hindi ko rin alam kung anong oras sila matatapos. Nasa meeting ba talaga siya? Yes, sir. Pag nagme-meeting sila, gaano ba yun katagal? Monthly meeting kasi ng communication department, sir. Mostly, pag ganitong monthly meeting nila, buong maghapon yun. Nagsisimula sila ng 2:00 kaya kutob ko, aabutin sila ng 5. Sagot ng receptionist. I see. Dismayadong sambit ni Brandon. Nagdesisyon siyang umalis na lang at bumalik sa kanyang trabaho. Kababalik pa lamang niya sa kanyang opisina nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang mommy. Kaagad siyang tinanong ukol kay Yana. Hindi pa kami nakakapag-usap, mommy. Tapos, pinuntahan ko rin siya sa kanyang pinapasukan pero meron silang monthly meeting kaya di rin kami nagkaharap. Suyuin mo siyang mabuti, sabi niya sa anak. He sighed. Siya ang gusto kong maging asawa mo, wika ng mami niya. Napangiwi siya. Naririnig mo ba ako, Brandon Joseph Cruz? Pag ganoong kumpletong binabanggit ng ina ang pangalan niya, galit ito. Noon niya na pagpuro ang nagawang pagkakamali. Tapos, hindi lang siya na ang inilagay niya sa alanganin, kundi maging sarili rin niya. Bukas, dito kayo mag-dinner. Maotoridad na pagkakasabi nito. Ayoko munang mangako, mami. Di pa kami nag-uusap pero babalikan ko siya maya-maya. Tsetsempuhan ko siya sa kanyang paglabas. Sagot ni Brandon. Hindi ko kailangan ng pangako mo. Hihintayin ko ang pagdating ninyo rito bukas ng gabi. Yun lang at nawala na sa linya ang ginang. Napatingin naman siya sa pinto nang bumukas yun. Si Marga ang pumasok. Ngiting-ngiti ang babae. Diretso ito sa kinauupuan niya at inangkin ang kanyang labi. Tapos, hinimas-himas ang kanyang braso. May problema ba? Tanong nito. Oh, wala. Nakausap mo na ba ang iyong mommy ukol kay Yana? Hindi pa. Bakit? Marami pa akong inaasikasong importante. Pag-uusapan din namin yun ni Mommy. Huwag kang mainip. Huwag mainip? Nagpapatawa ka ba? Banas na ako, Brandon. Dinala mo ang babaeng yun sa kaarawan ng mommy ni Carmi. Ipinakilala siya ng mommy mo sa mga naroon bilang iyong nobya. Tapos, nakalagay pa sa dyaryo ang iyong larawan. Ano sa tingin mo ang aking mararamdaman? Hysterical na sigaw ni Marga. Ipinagtapat na niya ang totoo sa nobya. Hindi na sila nagsisihan kung paano nangyari yun. Hindi kaagad ito nakauwi ng bansa dahil may inasikaso itong importante. Samantalang, gipit naman siya kaya naghanap siya ng papwedeng magpanggap na kanyang nobya. What do you want me to do, Marga? Be frank enough to your mother. Tell her the truth para wala na tayong problema sa kanya. Sagot ni Marga. Kung gusto mo, sasamahan pa kita sa kanya. Hindi ganitong nangangapa tayo. Mauhut-hutan ng babaeng yun ng iyong ina. Nadismaya man siya sa huling sinabi nito, di na lamang siya nagkomento. Kung tutuusin, ginulo niya ang buhay ni Yana. Hindi dapat na umani na masasamang salita ang babae. Nagmagandang loob na nga ito sa kanya. Nasa lobby na si Yana na makita ang lalaki. Hindi na siya nasurpresa. Nagawa niya ito papagtaguan kanina pero hindi sa pagkakataong yun. Antimano siya nitong sinalubong. Anong ginagawa mo rito? Sinusundo ka? Anang lalaki. Brandon, ginawa na kita uli ng panibagong pabor. Samantalahin mo na yun. Pagkakataon mo nang ipakilala sa kanya si Marga.
Siya naman talaga ang dapat na makilala ng mommy mo, hindi ako. Wala na rin tayong dapat pang pag-usapan. Tapos na ang ating palabas. Sabi ni Yana. Huwag tayo rito mag-usap. Sinabayan niya ang hakbang ng lalaki. Narating nila kung saan nakapark ang kotse nito. Pinagbuksan siya ng pintuan pero di siya nangahas na sumakay. Nakasentro na ang pansin niyang tapusin ang kanilang palabas. Hindi mo man lang ako kinonsulta sa naging desisyon mo. Giit niya. Bakit pa? Uulitin ko. Malaking pabor ang ginawa ko para sa'yo. Don't worry, I won't charge you for that. Ang tanging gawin mo ngayon, ipakilala mo na si Marga sa iyong ina. Sige na, aalis na ako. Paalam ng dalaga. Ituloy muna natin hanggang sa umalis si Mami. Yana. Pinagalitan na nga niya ako eh. Tapos, bukas daw, sa amin tayo magde-dinner. Ayoko na, Brandon. Formal mo nang ipakilala sa kanya si Marga. Total naman, alam niya ang palabas natin. Paano mo nasabing alam ni Marga? Takang tanong ni Brandon. Pinuntahan niya ako rito. Sagot nito. What? Gulat siya. Hindi niya pinansin ang pagkagulat ng lalaki. Sinamantala niya yon. Tinalikuran niya ito, pero hinabol siya ng binata. Dumako sa braso niya ang kamay nito. Tapos, hinila siya pabalik sa kinaroroonan ng sasakyan nito. Pinuntahan ka talaga? Oo. Kailan? Noong Monday. Hindi ko alam. Hindi usapin sa akin kung alam mo ang pagpunta niya sa akin o hindi. Ang punto ko rito, sa kaalaman ng mami mo, tapos na ang ating relasyon. Magbalikan muna tayo hanggang sa makabalik siya ng Amerika tapos bukas sa amin tayo mag-dinner. Ano ka ba naman, Brandon? Ayoko na nga. Ipakilala mo na sa kanya si Marga. Tama na ang ating palabas. Huwag ka nang magpakita pa sa akin. Yana! Habol nito. Nagawa niya makakawala rito. Nilakihan pa niya ang kanyang mga hakbang. Antimano siyang nakasakay ng jeep. Diretso na siya sa pag-uwi. Pagdating sa bahay, naabutan niyang abala sa kusina si Eric. Tinanong nito ang kambal. Inutusan ko si King. Dapat nandito na rin si Gina. Katitext lang pauwi na. Sagot ni Eric. Tumungo siya sa kanyang kwarto para mabihis. Aalis na sa linggo si Eric. Sa makalawa yun. Nakaimpake na nga ang mga dadalhin nitong gamit. Mamimiss talaga nila ito. Ilang sandali pa dumating na rin si Gina. Hindi mo na dapat pinuntahan si Yana. Ang plano niya, simpleng remark lamang yun, pero ang nangyari, merong inis sa kanyang tinig. Kutob kasi niya, may ginawa ito kaya tinapos na ng babae ang kanilang palabas. Gusto ko lang siya makilala, that's all. Mali ang ginawa mo, Marga. Hindi ka na sana nakialam sa usapan namin. Kung tutuusin, biktima rito si Yana. Ako ang naglagay sa kanya sa alanganing sitwasyon. She's doing me a favor. Inis na sagot ni Brandon. She's not doing you a favor. That woman was simply enjoying every moment you two were together. Marami na ang nakakaalam na siya ang nobya mo imbes na ako. Makakilalang tao pa sa lipunan. And what do you expect from me, matuwa? Galit na sabi ni Marga. Wala siyang ginagawang masama. Si Mommy ang nag-imbita sa kanya. Hindi na rin ito dapat pang malaman ang naging desisyon ni Yana. Hindi na siya nakakatuwa. Dapat kami ng mommy mo ang magkasundo ngayon. Hindi sila. Harapin na natin ang iyong mommy. Sabihin na natin sa kanya ang totoo. Siguradong mawawala sa isipan niya ang babaeng yun oras na malaman niyang ako ang nobya mo. Suhesyon niya. Hindi pa nga ito ang tamang panahon, Marga. Kailan pa? Inis na si Marga. Pagbalik dito ni Mommy from America, sasabihin ko sa kanyang break na kami ni Yana, tapos ipapakilala kita sa kanyang nobya ko. Ayoko nang ilagay sa alanganing sitwasyon si Yana. Inosente siya sa gulong ito. Wika niya. What? Gulat na tanong ni Marga. Yun ang plano ko. Kailan ang balik niya na Amerika?
Paano kung hindi siya bumalik ng Amerika? Pwede ba namang hindi? Matagal pa pala ako magtitiis. Inis na si Marga. Hindi mo namang kailangan magtiis eh. Alam mo, ikaw ang aking nobya. Tapos, palabas lamang ang relasyon namin ni Yana. Hindi naman kami lumalabas na dalawa. Kung magkasama man kami, minsan kasama si Mommy. Paliwanag niya. Ang hirap naman ang sitwasyon natin. Ismid na sabi ni Marga. Pakiusap ko lang, wag mo nang puntahan pa si Yana. Biktima lamang siya ng pagkakataon dahil naipit ako noon. Maganda siya, komento ni Marga. And what's that supposed to mean? Tanong ni Brandon. Pwede ka magkagusto sa kanya, pero hindi ako threatened sa kanya. Kumbinsido akong di mo siya papatulan. Saka, mas maganda ako sa kanya. Malabong ipagpalit mo ko sa tipo niya. Saad ni Marga. Hindi niya sinagot ang tinurang yun ni Marga. Napaigtad siya nang magring ang kanyang cellphone. Nahigit niya ang paghinga nang matukoy ng kanyang mommy ang tumatawag. Nagkausap na kayo? Hindi po, mommy. Tomorrow ha, yung dinner. Nasaan ka? Tanong nito. Nandito sa kondo, ani Brandon. Kung sino man yung bisita mo, paalisin mo. Ang babaeng gusto ko sa'yo ay si Yana lang. Wala nang iba pa. Utos ng mama niya. Nangunot ang kanyang noo sa narinig. Paano ito natukoy na meron siyang bisita? Nagsalita ba si Marga? Tapos, hindi niya maiwasang kabahan ng sabihin nitong si Yana lang ang babaeng gusto nito para sa kanya. Nagbibihis si Yana ng puntahan ni Gina. Nakangiti nitong sinabi na dumating daw ang kanyang nobyo. Natigilan naman siya sa narinig. Sumentro ang pansin niya sa kapatid pero wala sa mukha nito ang nagbibiro. Si Brandon? Kumpirma niya. Bakit? May iba ka pa bang nobyo? Tanong ng kapatid. Pinandilatan niya ito. Paalisin mo, sabihin mo may lakad tayo. Nag-uusap sila ni Kuya Eric. Ipinagpatuloy niya ang pagbibihis. Paglabas niya ng kwarto, naroon pa rin si Brandon. Kausap si King at Eric. Nakabihis na ang mga kapatid niya. Mamamasyal silang apat. Bukas ng tanghali ay alis na si Eric. Tayo na. Sige. Nagpahuli siya sa maglabas. Sisitahin niya si Brandon kung ano ang ginagawa nito roon sa kanila. Sinusundo ka? Hindi ako sasama sa'yo. Hindi lang naman tayo ang pupunta sa amin kundi tayong 5. Mabuti na lang at naabutan ko kayo. Ipinakiusap ko kay Mommy si Eric. Pumayag siyang sa amin na kayo mag-dinner mula roon saka na mamamasyal. Ano? Gulat na si Yana. Nagawa ng makasakay ng mga kapatid niya sa kotse ni Brandon. Isinoli na kasi ni Eric ang sasakyang paggamit dito ng kumpanya. Pinagbuksan naman siya ng binata ng pintuan. Asar niya itong pinandilatan. Mainam at walang kontrata ang pag-alis mo, Eric. Oo nga eh. Tatagal talaga ako ron. Pagbutihin mo na lang, ani Brandon. Oo naman. Sa kanilang biyahe, tahimik lang si Yana. Tuwan-tuwa ang ginang pagkakita sa kanila, lalo kay Yana. Kamusta ka na, iha? Okay lang ho, tita. Ikaw na ang bahalang umunawa kay Brandon, ha? Kaswal na lang siyang tumango. Doon na muna sila sa komedor. Nasentro ang pansin ng usapan kay Eric at sa pagpunta nito sa London. Nasorpresa si Yana, pati maging ang kanyang mga kapatid nang maiabot itong pera sa kapatid niya. 350 pounds yan, iho. Panimula mo roon. Matagal na sa akin yan. Wika ng ginang. Hindi na ho kailangan, tita. Nahihiyang si Eric. Huwag kang mahiya. Hindi mo na kailangan magpa-convert pa ng pera pagdating roon. Mataas ang standard of living sa London. Tapos, medyo may kamahalan din ang lahat ng may tag. Saad ni Mrs. Cruz. Salamat ho. Nakangiting sagot niya. Paano yan? Sa kasal ng ate Yana mo at Brandon ay wala ka. Pwede ka kayang makauwi? Tanong ng ginang.
Biglaan lipad ng paningin ni Yana kay Brandon. Kagaya niya ay nasurpresa rin ito. Tapos bumalik sa ginang ang pansin niya. Kung mangyayari yun ngayon taon, mukhang malabo akong makakauwi. Sagot ni Eric. Okay lang kahit nawala ho ako. Si King na lang ang maghahatid sa kanya sa altar on my behalf. Sambit ni Eric. Pwede. Tumangutango si Mrs. Cruz. Lalo lamang umurong ang dila ni Yana. Samantalang hindi naman nagkomento si Brandon. Ang ina at kapatid niya, kasala ng pinag-uusapan, hindi tuloy niya malaman ang gagawin. Gusto namin ng daddy niya makasal si Yana at Brandon sa taon ding ito. Pagpapatuloy ng ginang. Si Yana ang gusto namin para sa kaisa-isang anak namin at kung hindi sinong babae lang, Eric. Tita Mila, hindi ho ba alangan si Ate Yana sa inyong pamilya? Pasensya na ho, pero kailangan kong itanong ito. Sa totoo lang ho kasi ayoko masaktan si ate. Masasaktan din ho kasi kami mga kapatid niya. Tanong ni Eric. Eric, hindi usapin sa amin ang estado sa buhay. Gusto namin ang Ate Yana mo para kay Brandon. Don't worry, hindi siya sasaktan ng aming anak. Sa aming mananagot si Brandon. Wika ng ginang. Napakagat labi si Yana. Hindi tuloy siya makatingin kay Brandon. Sobrang problema ang ibinunga ng palabas nila ng lalaki. Paniwalang paniwala ang pamilya nila na talagang nagmamahalan sila. Next week ay darating ang inyong Tito Melchor. Formal na namin pag-uusapan ang pag-iisang dibdib ni Yana at Brandon. Sayang at wala ka, Eric. Sayang nga ho eh. Darating si Daddy, Mommy? Gulat na tanong niya. Oo. Kaswal na sagot ng ginang. Muling nagsalubong ang paningin nila ni Brandon. Problema ang nakikita ni Yana sa mga mata ng lalaki. Saka, hindi lang yun problema ng binata, kundi sa kanya rin. Kailangang mahanapan nila yun ng solusyon. Matinding katotohanan ang nagsing kay Brandon. Kahit nakasama siya ng magkapatid na namasyal, nagdulot sa kanya ng matinding alalahanin ang mga tinura ng kanyang mommy kagabi. Darating ang kanyang daddy para sa formal na papag-usapan ang pag-iisang dibdib daw nila ni Yana. Panonorpresa na naman yun sa kanya ng mga magulang. Napakalaking problema ang kinaharap nila ng babae. Subalit, problema ba yun ng dalaga o problema lang niya? Pagkatapos magtimpla ng kape, nagdesisyon siyang tawagan ng ina. Mami, bakit ho uuwi si Daddy? Bungad agad niya. Para pag-usapan ang kasal niyo ni Yana. Uulitin ko pa bang siya ang gusto naming maging asawa mo? Saad ng ginang. Mami, hindi pa naman ito na pag-uusapan ni Yana. Huwag niyo naman kaming pangunahan. Hayaan niyo na muna kami ni Yana. Nababahalang sambit niya. At ano ha, Brandon? Ang magpakahibang ka kung kanin-kaninong babae sa paligid? Hindi man mayaman si Yana, di naman siya gold digger. Tunay siya, hindi peke, kaya nga gustong-gusto ko siya para sa'yo. Paliwanag ng mama niya. Ano ba yung pinagsasabi niyo, Mi? Hindi ko kayo maintindihan. Noong isang araw, may sinabi rin itong nagpagulo sa kanyang isipan. Ukol sa bisita niya na kanya raw paalisin. May tinutumbok ito. Alam mo ang tinutukoy ko. Pero ma, dial tone na lamang ang kanyang narinig. Pinagbabaan siya nito ng telepono. Pero maliwanag ang huling tinura ng kanyang ina. Ibig sabihin nun, may alam ito sa relasyon nila ni Marga. Subalit, paano nito nalaman? Mula kaya kay Yana? Kinuha niya ang cellphone para matawagan ng babae. Subalit, naalala niyang ihahatid na magkapatid si Eric sa airport. Nagdesisyon siyang wag na muna itong tawagan. Saka na niya tatanungin ang dalaga. Ano naman ang intensyon nito at sinabi sa kanya ng ina tungkol sa kanila ni Marga? Nakaramdam tuloy siya ng inis kay Yana. Nagkamali yata siya ng pagkakakilala rito. Hayun at hindi nito napigilang magdaldal sa kanyang ina ukol sa kanyang tunay na girlfriend. Walang dudang binuhat nito ng todo ang sarili sa mami niya
At siniraan naman ng labi si Marga. Hayon, lumabas na gold digger ang kanyang nobya at social climber. Samantalang si Yana, lumabas na mabuti. Lumalabas na meron itong sariling game plan. Please like, subscribe, notify,